Isang kababayan natin Pilipinas sa Pilipinas nilapit na sa media ang kaso dahil sa nawawala or nalimas niyang pera sa kanyang BDO account. Union Bank at Security Bank naman sa iba pa nating kababayan. Kaya paalala sa lahat ng mga kababayan natin na wag kayo or never kayo mag-click ng link kapag may nag-send sa inyo ng message. Kahit pa inaakala nyo na legit ito at galing mismo sa bangko, never click ng link. Ngunit ang nakakalungkot lang sa Pilipinas na mas napoprotektahan pa ang mga scammer ng bank secrecy law sa ganitong kaso dahil nga bawal isiwalat ang pagkakakilanlan nila sa publiko kahit nasa may-ari ng account na nalimasa ng pera. Ibang-iba dito sa UAE dahil lahat ng transaksyon dito, lalong-lalo na sa bangko, ay konektado sa aming Emirates ID. Kaya kapag may ganitong fraud, malalaman agad kung saang account or kaninong account pumasok at malalaman kung saan or kung taga saan at kung sino ka. Walang 5 minuto, nawalan ako ng money, 200,000. Sinasabi nila, it's a legitimate transaction. It's a legitimate transaction galing sa BDO, hindi sa cellphone number, galing sa BDO. Itong mga telco, malalaking telephone companies dito, dapat kasi hindi nyo na pinapayagan itong mga basura ng mga text messages na pumapasok. Do not click, do not respond. Pag sumagot kayo, nagka-interest kayo at clinic ninyo, hulog kayo sa bitag. Wala akong click na link. Then after nun, siguro few minutes lang or seconds lang, one-time transaction na, yung 500,000 na-transact na daw. Sasabihin lang sa'yo ng bangko, sorry. Sa halagang ganong amount, sorry lang. Kung ganon sila kabilis mabawas sa account, dapat ganon ka rin kabilis mag-hold ng account nang papadalhan yung beneficiaryo. Utok sa buho mga bago kayo. Mahina ka lang risk management, mahina yung sistema ng pagpapatupad, niloloko nyo ata kami. Dapat sila pinag-untog-untog yung mga ulo. Naintindihan ba ng mga bangko itong AFASA? Pag-iimbestiga si Erwin Cheng, ipapatawag yung bangko niya. Si Bitag lang ang tumulong sa amin, saka si Congressman Cheng. Sila ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob para lang magkaroon ng boses na may paglaban namin yung karapatan namin. Sa Pilipinas, higit 6 na milyong scam texts at higit 600,000 scam calls ang naitala noong 2024. Kasabay nito, bilyon-bilyong piso ang nawawala taon-taon dahil sa bank at online fraud. Libo-libong Pilipino ang nabibiktima. Pera, ipon at kabuhayan ang napupunta sa mga sindikatong scammer. Sa kabila ng mga umiiral na batas, patuloy pa ring dumarami ang reklamong may kinalaman sa bank fraud. Si Cristina Mendoza, isang small-time businesswoman, matagal nang itinuturing na valued client at depositor ng kanyang bangko. Mahigit 1 dekada na siyang nagtitiwala sa magandang serbisyong ipinangako ng kanyang bangko. Ngunit ang tiwalang ito biglang gumuho nang masangkot ang kanyang bank account sa isang online banking fraud. Noong January 20, nag-text sa akin, galing yon sa BDO talaga. So hindi lang siya number. So stating the text is parang nadadakan ako ng 900 something from BDO Live. Wala naman akong BDO Live. So to cancel the transaction, I have to press the link. Then after pressing the link, yun na, lumabas na yung online app na nandun, kailangan ko yung user ID ko and password. So nilagay ko. Walang 5 minuto, nawalan ako ng money, 200,000. Pag uwi ko sa bahay namin, ang dami ko pa rin na-receive na text. Nag-a-attempt pa rin yung hacker na kumuha ng 150, 120, 90,000, 49,500. Siguro mga 12 initiates yun. So, hindi na siya nakakapasok. Ayon kay Yusek Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang pinindot na link ni Cristina ay isang uri ng phishing scam. Ang phishing scam po ay isang uri ng scam kung saan kinukuha po yung mga detalye natin. Parang magkiklik kayo ng link, kinukuha nito yung detalye natin, yung pangalan, birth date, SSS number. So pag nakuha na nila yung database natin, ibinebenta na gaya ng scammers, marketing firms, PR firms. Nating unang-una, pag may nakita na tayong link, wag ho i-click yung link. Pinagbawal na ho ng ating National Telecommunications Commission ang pagkakaroon ng anuman link sa mga text messages natin. Matapos mawala ng 200,000 pesos, agad dumiretso si Cristina sa kanyang bangko. Nung pagpunta ko rin sa branch, sabi rin nung teller doon, shit ma'am, oo, nakuha na nila yung money ko. They were trying to contact the customer service, pati sila nagtitry din sila doon sa kanilang app, hindi ma-open. And nalaman namin na that time, naka-down ang system ng BDO. I have 3 accounts kasi. So ginawa naman nila, hinold nila lahat ng account ko.
Ang pagkadismaya ni Christina nadagdagan pa matapos malaman ang resulta ng investigasyon na ginawa ng kanyang bangko. After 4 to 5 days nakareceive ako ng investigation letter sa email, sinasabi nila it's a legitimate transaction. It's a legitimate transaction? Sabi ko nga kahit mag-backread kayo way back do sa mga accounts na pinadadalahan ko, tignan nyo kung may makikita kayong ganyang account number. Ang nakakalungkot lang ho dito at kaya kami nakikipag-usap sa BSP, our current system and our current laws and procedures, medyo maluwag sila pagdating dyan sa mga bangko, yung liability ho ng bangko. Ang sinasabi ho nila, pag may participation ka, pag halimbawa, clinic yung link, that act alone, parang na-absolve na yung bangko. Kaya sinasabi ng bangko, legitimate transaction dahil pinayagan mo, ikaw mismo yung nag-enter ng details, ikaw yung mismo nag-enter ng OTP. Alam mo, aware naman ako dyan sa phishing eh. If it's coming from a strange number, pero coming from BDO and already deducted, syempre matataranta ka. Galing sa BDO, hindi sa cellphone number. Galing sa BDO. Yun ang masakit doon. Ipiniliwanag ng CICC ang estilo at teknolohiyang gamit ng mga sindikatong scammer para mapasok ang mga lehitimong numero ng bangko. So at tiyatawag natin dito yung thread hijacking. Nagagawa ito sa pamamagitan ng isang International Mobile Subscribers Identification Catcher o yung IMSI catcher. Ang ginagawa nito sa isang lugar, for example, within a 500 meter radius, may isang device na ibablock niya yung signal ng mga cell providers natin at papalitan niya ng signal niya. Tapos nun, siya mismo yung magsasend do sa mga official links or official threads. Pero ang pinaka-telltale sign dyan, merong hyperlink na kailangan mo i-click para pumunta ka do sa scam website nila. Kailangan natin tandaan, pag nakakita na kayo ng hyperlink na pwede nyong i-click, scam na ho yan. Dahil sa kawalan ng sapat na aksyon ng kanyang bangko, si Christina Mendoza sa bitag na tumakbo. Do not respond. Do not click. Pag sumagot kayo, nagka-interest kayo at clinic ninyo, hulog kayo sa bitag. Itong mga telco, malalaking telephone companies dito, dapat kasi hindi nyo na pinapayagan itong mga basura ng mga text messages na pumapasok. Pati mga bangko, niloloko nyo ata kami. Dapat sila pinag-uuntog-untog mga ulo. Kung ganon sila kabilis mabawas sa account, dapat ganon ka rin kabilis mag-hold ng account nang papadalhan yung beneficiaryo. Utok sa buho mga bangko kayo na parang mahina ka lang risk management. Mahina yung sistema ng pagpapatupad. Naintindihan ba ng mga bangko itong AFASA? Pag-iimbestiga si Erwin Cheng, ipapatawag yung bangko niya. Ang kaso ni Christina Mendoza ay hindi na bago sa bitag. Sa Bitag official YouTube channel na may higit 11,000 uploaded videos, makikita ang iba't ibang reklamo na may kinalaman sa online banking fraud. Taong 2019, nalimas ang 250,000 pesos na retirement pay ni Erlinda Moreno matapos niyang pindutin ang isang link na ipinadala sa kanyang email. Nakita ko kaagad sa aking mailbox, mayroon na kaagad naka-email si Union Bank na nag-login daw ako. Bakit may ganito akong message na hindi man ako nag-login? Pero napindot ko na kasi, sir. Na-click ko na yung email. So, nagtuloy-tuloy na, wala na kaming nagawa. Na naka-transfer na daw ako ng 200,000. So, wala na kaming nagawa, sir, kasi nalipat na. After that, sir, nag-try kami contact sa Union Bank. Basta matagal silang sumagot sa kanilang hotlines. May kasabihan mga boss, think before you click. Dahil posibleng ito ay isang uring patibong o di kaya bitag na mga mandarambong magnanakaw sa online. Alam mo, yung nangyari sa iyo ay magiging ito'y gabay. Yan ay makakatulong para doon sa iba na huwag mabiktima. Alright? Madaling sabihin sa akin to, alam ko masakit sa iyo. Pero focus doon sa sasabihin ko. Ito ang trabaho ko. Ako yung facilitator na para wag madami mabiktima. Ang kalaban natin dito ay mandarambong. Ang kalaban natin dito ay mga siraulot, mga sinasabi natin, mga magnanakaw sa cyberspace. Taong 2022, ang account executive naman na si Micah hindi napakinabangan ng sahod matapos makulimbat ng scammer ang kanyang pera sa bangko habang siya ay natutulog. Anong meron dito sa bangkong ito na bakit paborito sila ng sindikato at marami nang lumapit sa amin, hindi lang ikaw? Kasi nung nangyari yung transaction, hindi ko hawak yung phone ko dahil natutulog na ako. So, naka-receive na lang ako ng message from Union Bank na
nag-transfer daw ako ng amount to a GCash account. Wala po akong na-click, wala rin akong na-receive na link kasi aware ako dun sa phishing eh. Actually, yung Union Bank app ko po, dalawa yung security. It's either you type the password and you will receive the OTP before mag-post through yung opening ng app or via biometric. Paano nagkaroon ng transaction nang wala akong na-receive na OTP kasi hindi lang ako yung victim. Iba-iba po talaga yung amount na nakuha sa amin. Merong maternity benefits yung nakuha sa kanya. Meron naman 3,000 lang yung laman ng account niya pero talagang kinuha pa din. Ngayon, ang tanong, ano ang ginawa ng Union Bank dito sa reklamo mo? Ikaw ba'y pinapunta sa opisina para pag-usapan, para investigahan ang mga bagay na dapat investigahan at para makita nila? Actually, Sir Ben, to be honest, wala pong ginawa. Lahat po kami is gumagawa ng way kasi puro customer service lang po yung sumasagot sa amin eh. Hindi kami binibigyan ng sagot na matino ng Union Bank. Parang sinasabi mo, pinabayaan ka, iwan ka sa ere na humihingi ka ng tulong para investigation kung ano-ano sinasabi. Ngayon, plain and simple. Una, abogado. Para ganon ay sila'y habulin. Para na ganon, may demand letter na sila'y sasagot sa iyo dahil ikay customer. Hindi po pwedeng ang makikipag-usap sa iyo mga teller, kung sino man yung mga Esta, si Judas, si Barabas, si Inosente, si Tanga, si Kolokoy, si Kolokay. Kaya ko sinasabi yan, unless you're represented by somebody, then the bank will start to listen. Samantala, taong 2023, tumatak sa publiko ang online bank fraud case ni Ann Maxwell. Bagamat 2 taon na ang nakalipas, hindi pa rin makalimutan ni Maxwell ang araw na nawalan siya ng kalahating milyong piso. Actually, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi February 14, Valentine yon ng umaga, may na-receive akong email. Binuksan ko kagad yung email ko, pero wala akong click na link. So, yung habang nag-login ako, medyo nag-error na yung password. Doon na pumapasok lahat ng mga one-time PIN. Then after nun, siguro few minutes lang or seconds lang, one-time transaction na, yung 500,000 na-transact na daw. Dumiretso ako sa bangko, same day. Ang sagot lang nila sa akin is, wala na po. Kumbaga talagang nawala na, wala ka na magagawa, kundi maiyak, walang nangyari. So, puro process lang, sasabihin lang sa'yo ng bangko, sorry. Sa halagang ganong amount, sorry lang. Ayon kay Maxwell, na-trace ng bangko kung kanino pumasok ang kanyang 500,000 piso. Ngunit hindi ito binigay ng bangko dahil sa bank secrecy law. Hindi na namin pwedeng makuha kung kayo napunta because of the bank secrecy, hindi pwedeng ilabas. Siyempre, medyo masakit na parang kailangan mo mag-file ng legal para lang malaman mo kung kayo napunta. Even though na nakita nila saan pumasok yung account. Pero ang sagot nila, bawal talaga ilabas. Dahil dismayado sa resulta ng investigasyon ng bangko, si Ann Maxwell sa bitag na dumiretso. Hindi ko kayang tanggapin na wala na akong gagawin. Kasi parang alam kong wala nang taga akong kasalanan. So, I decided na humingi ng tulong kay Bitag. Kahit na mahabang pila, sobrang daming tao at init, pero hinarap niya kami na mailagay sa TV to. Kasi kung wala yung platform na to, puro investigasyon lang yung mangyayari. Inilapit ng Bitag ang kaso ni Maxwell sa tanggapan ni Congressman Erwin Cheng. Si Congressman Cheng ay ang chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries. Dahil saklaw ng kanyang komite ang bangkong inirereklamo, agad itong ipinatawag ni Congressman Cheng. Sa huli, naibalik ang perang nawala sa bank account ni Maxwell. Si Bitag lang ang tumulong sa amin sa kasi Congressman Cheng. Sila ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob para lang magkaroon ng boses na may paglaban namin yung karapatan namin. Kasi kung kaming ordinaryong tao lang, hindi kami kayang pakinggan. Kahit hingin namin, lumapit na kami sa bangko, still, hindi pa rin kami pinapansin. Dahil sa platform ni Bitag, sa ni Congressman Cheng, natulungan niya kaming lahat. And pasalamat ako, nabalik ng bangko yung pera ko dahil sa tulong din ng Bitag. Marami pang kaparehong reklamo ang dinala ng Bitag sa tanggapan ni Congressman Cheng. Mga reklamo na biglaang pagkawala ng pera at mga depositor na iniwan ng walang malinaw na paliwanag ng kanilang mga bangko. Isa sa mga naging problema nakikita natin is marami pong nasa-scam sa banks. Pero sa totoo lang, wala kaming
complainant na diretsong pumunta sa ating tanggapan. Sa totoo lang, gusto ko magpasalamat kay Sir Ben ng Bitag kasi siya yung unang nagdala ng isang biktima. Pagkatapos no, nagtuloy-tuloy yung mga complainant. Isa lang yung common denominator with everything. Kinuha yung pera nila through online means. Ibig sabihin, yung pera nila galing sa account nila, nalipat sa ibang bank account tas hindi na nila mahabol. Ang mga kasong inilapit ng Bitag kay Congressman Cheng ay hindi lang nagtapos sa pag-iimbestiga. Nagsilbi itong mahalagang batayan at research material sa pagbuo ng isang batas na layuning palakasin ang proteksyon ng mga bank depositor laban sa iba't ibang financial account scamming. Together with the Department of Finance, Bangko Sentral, at of course ng Bitag, nag-draft tayo ng isang batas na talagang bibigay ng lakas para sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ng mga bangko para habulin itong mga tinatawag na money mule. Kagandahan naman po dyan, isa rin pala to sa mga priority agenda ng ating presidente. Hindi ganun kadali magpasa ng batas sa Kongreso. Naging batas siya in a span of less than 2 years. 20 ng Hulyo taong 2024, nilagdaan at naisabatas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12010. Ang Republic Act 12010 o ang Anti-Financial Accounts Scamming Act ay batas na ginawa upang protektahan ang pera ng mga bank depositor laban sa mga scam at online o electronic bank fraud. Sa ilalim ng AFASA, inaatasan ng mga bangko na agad kumilos kapag may kahina-hinalang transaksyon. Pinapalakas ng AFASA ang kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang bantayan ng mga bangko at siguraduhin sumusunod sila sa batas. Si BSP ay binigyan ng mandato upang mag-issue nitong implementing rules and regulations ng AFASA. Nag-issue ng 3 circulars ang BSP para i-implement ng AFASA. Ang mga ito ay naging effective noong June 25, 2025. Sa ilalim ng AFASA at alinsunod sa BSP Circular No. 1215, may kapangyarihan ng mga bangko na pansamantalang i-freeze ang mga bank account na ginagamit sa panloloko. Within 24 hours, pag nag-complain ho yung kliyente ng bangko, yung na biktima, dapat hinuhold na nila yung bank account. I-hold nila yun. I-advise nila yung bangko na recipient ng funds, hold nila yun. Kahit 3 bank account pa yung pinasukad ng pera na yun, kailangan i-hold lahat yun. Ngunit sa kabila ng malinaw na utos ng AFASA sa kaso ni Cristina Mendoza, hindi pinairal ng bangko ang pag-hold sa bank account kung saan pumasok ang kanyang 200,000 pesos. Hindi ko narinig sa kanila na hinold na yun. Basta ang alam ko lang, hinold nila yung mga accounts ko. Hinold na ba yung account nung kumuha, yung beneficiary? Wala kasi kami ganun, hindi pwede yun sa amin. Sabi niya, hindi namin hold yun. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko kasi yun yung dapat na ginawa. Ma'am, hindi kasi namin hold yun. Ang hinold namin, yung accounts nyo. Dahil dito, ipapatawag ni Congressman Cheng sa Kongreso ang inirereklamong bangko at ang BSP upang alamin kung bakit hindi nila na ipapatupad ng tama ang AFASA. Ako po yung principal author ng Anti-Financial Account Scamming. Siyempre, responsibilidad ko rin to. Dahil sa nangyari kay ma'am, isa sa unang gagawin natin is magkakaroon tayo ng inquiry as to bakit. Isolated ba to? Sa bangko lang, isang branch lang ba may hindi alam? O lahat ng bangko hindi alam? Kasi kung ganyan, kailangan natin i-require ang Bangko Sentral ng Pilipinas na umikot sa buong Pilipinas at kausapin lahat ng bangko para magkaroon ng information dissemination campaign. At syempre ako naman as congressman, siguro ang gagawin ko naman trabaho ngayon is gagawa kami ng paraan para mas ma-inform lahat ng tao tungkol sa bagong batas at sa mga karapatan mo bilang depositor. Aminado si Cristina Mendoza na hindi alam na may bagong batas na dapat pumoprotekta sa kanyang karapatan bilang bank depositor. Sa kabila nito, umaasa siya na magkakaroon ng aksyon sa problemang kanyang kinakaharap. AFASA law, ngayon ko lang siya narinig. Hindi ko kasi alam kung ano ibig sabihin ng AFASA law, di ba? Hindi ko talaga siya alam. Nung narinig ko lang yung explanation, medyo gumaan ng konti. Nung narinig ko yon at nung pumunta ako dito, nakakangiti na ako. Meron akong naramdaman na kakaiba na hoping. Wala akong kalaban-laban na wala yung money ko. So siguro alam ni Lord na trabali ko yan, wala ka naman, nawala lang yan sa iyo eh. So hindi mo yan deserve na mawala. Sa mga lahat ng mga ibang nawalan pa ng pera, huwag kayong mahiyang lumapit or lumabas para ipaglaban nyo yung karapatan ninyo. Kung huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung alam nyo naman talagang wala kayong kasalanan, paglaban natin. Kahit meron na tayong AFASA law, lumabas pa din kayo, pumunta kayo kay Bitag dahil malaking bagay talaga na makakatulong sila at malaman ng gobyerno kung anong nangyayari sa atin.
Tama yung paraan na dapat kapag nalimasan ng pera ang isang bank account na biktima ng scammer, yung account na nilipatan ng pera ay dapat ma-hold ng BSP or ng ating gobyerno para hindi na nila ma-withdraw at para matrace pa kung sino talaga ang may-ari ng account. Yan ang dapat permanenteng may patupad sa Pilipinas para naman maprotektahan ang mga account holder at ang mga depositor. At paalala din sa lahat ng mga kababayan natin, inuulit natin na never click ng links. At wag na wag kayo mag-entertain na tumatawag at nagpapakilalang taga-bangko. Lagi kayong dumiretso sa inyong bangko kung may concern kayo tungkol sa inyong account. At kung hindi nyo man ginagamit ang card nyo, ay maigi na i-lock nyo ito kagaya ng ginagawa ko dahil nga hindi ko naman ito madalas ginagamit sa pagbili online. Ginagamit ko lang ito sa bank transfer. Dahil kapag nakalock ang card nyo ay hindi ito magagamit sa mga unauthorized transaction. Kaya ingat-ingat tayo mga kababayan.